Welcome to Life Trader. Sa video na ito, ipapakita ko ang aking portfolio nitong October. At sa video ito, i-share ko kung paano ko china-chart ang mga stocks na hawak ko. Tara! Unahin natin pag-usapan ang aking portfolio this October 2023. Ito na guys, sa ngayon isang stock lang ang hawak ko at ito ay ang MEG. May paper loss ito ngayon ng negative 1% at nako all in pa rin ako ngayon dito. Kung mapapansin nyo sa buying power ko na 414 pesos na lang yung natira. At ang total equity ko ngayon ay 131,000 pesos. So bago natin i-chart si MEG, ipakita ko sa inyo muna yung mga buy prices ko sa kanya. Dito makikita nyo na 4 na beses ako nag-tranche buying kay MEG. Unang buy ko is noong August 3. Kaya magtatatlong buwan ko na rin hawak tong si MEG. Yung first buy ko is sa 2.07 pesos, which is medyo mataas, no? Pero 500 shares lang ang binili ko that time. Then nag-add uli ako ng 1,600 shares on the same date sa price na 2.05. Noong panahon na yan, 30% pa lang yung port allocation ko kay MEG. Tapos nag-add uli ako ng shares kay MEG sa price na 2.01. Kaya nahila talaga pababa yung average ko. At ngayon nasa 2.03 na yung average price ko. Ito palang buy 3 at buy 4 equivalent to 70% port allocation, which is galing to kay FGen na napagbentan ko. Punta muna tayo sa chart ni FGen. So bakit ko nga ba pinenta? So nung napansin ko na nawala yung momentum, hindi na ako nagdalawang isip na ibenta at i-transfer ito kay MEG. Of course, uptrend pa naman si FGen. Pero nung kinakalculate at ina-analyze ko kasi yung reward at holding period, mas better option pa rin si MEG. So by next month, gagawan ko ng video yung naging trade ko sa FGen. Ngayon naman i-chart na natin si MEG, no? Sa previous video ko na mention ko na 50-50 pa yung sentiment ko kay MEG. Nung third week yun ng September. So 50% bullish and 50% bearish. Pero nung last week ng September, naging 60/40 yung sentiment ko. 60% bullish at 40% bearish. Etong 60/40 guys pala, short term view ko lang yan. Ngayon na bumagsak ang price ni MEG sa 2.01 pesos, ang tanong, nabawasan ba yung bullish sentiment ko kay MEG? Ang sagot ko dyan, hindi nabawasan ang bullish sentiment ko kay MEG. Same pa rin na 60% bullish at 40% bearish. So, anong reason bakit hindi nabawasan ang bullish buys ko kay MEG kahit nag-drop pa yung price? Dahil yan sa fractal sa 3-month time frame, hindi na kasi mawawala to nung nag-close tong candle na to. Kaya nung third week of September kung saan hindi pa nag-close tong candle na to, kinabahan talaga ako dahil weak support pa that time, itong 1.91 pesos. Nung na-finalize na yung fractal at candle, naging strong support na yung 1.81 pesos. That's the reason bakit hindi na ako kabado sa trade ko sa MEG kahit nag-drop pa siya up to 2.01 pesos. Ulitin ko lang, no, yung 60/40 na sentiment ko is pang short term lang yan. Ang plan ko for MEG is mid-term. Ngayon naka 3 months hold na ako kay MEG. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya i-hold. Nakadepende kasi yan palagi sa price action. Pag walang rally hanggang March 2024, baka iwan ko rin to gaya nung kay FGen. Na nung napansin kong nawalan ng momentum si FGen ay binenta ko na. So si MEG kaya tingnan natin kung magkaka-momentum ba or hindi. At sa long term view pala, hindi pa ako ganun ka-bullish kay MEG.
Meron pa kasing downtrend line channel. So baka mauntog siya dyan. Let's see. Pero kung midterm kasi ang pag-uusapan, nasa consolidation area or sideways pa tong MEG. Actually, mahirap pumasok sa consolidation area dahil sa waiting time. Pwede kasing magkonso yan ng matagal. Kaya ang iba mas prefer umenter sa breakout kung saan may momentum na. Yun nga lang, ang mahirap lang minsan sa pag-enter sa breakout. May mga fake out kasi yan. Gaya nito. Kaya maigi kung yung body ng candle ay mag-close above 2.08. Ngayon kasi hindi pa ako totally bullish kay MEG. Pero kung titingnan din natin, papaangat yung price action kahit papaano. Pero siguro I'll stick muna sa 60% na bullish sentiment. I'm not so bullish pero hindi naman ako bearish kay MEG. Kaya hit naka all in ako kay MEG. Manageable yung risk and stress free ako ngayon. Kahit nag-drop pa yung price niya ngayon. And with regard sa cash dividends, sa October 26 na ang ex-date, which is Thursday na. So, second to the highest tong 0.065 per share. Yung pinakamataas is noong 2019, which is 0.074 per share. So, may effect kaya itong upcoming dividend sa price action. Ilang days na lang kasi yung natitira, Pero kung wala mang effect, bullish pa din ako kay MEG, kaya i-hold ko lang siya.